Welcome sa ating baha, massive floods in the Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Region, Region 11, Mindanao, Philippines. Kibali itong video na to, ipapakita ko lang ho sa inyo ang mga video, compilation lang ho sa mga nagpa-pop up sa ating social media, kasi ang dami kasing mga video na nagsisikalat. So syempre kung kayo gusto yung manood like mga video, so parang baka mahihirapan ho kayo like baga sa dami ba ng mga video, tapos sa iba mga paulit-ulit lang ng mga video ang makikita. So ito talagang pinagtiyagaan ko na kunin, korektahin ang mga video footages mula sa mga tao across sa Facebook, at i-share ko lang ho sa inyo dito, kumbaga para makita nyo lang kung ano nga ba ang hitsura ng Davao Region baha, yung malawakang pagbaha dito dulot nung napakalakas at napakatagal na ulan dito sa Davao, plus sinamahan pa ng LPA. Ngayon, maliban dito sa aerial view na nakuha natin dito, meron din kasi akong mga footages aerial view na mas pataas pa talaga dito sa kuha na to. Kumbaga sumakay ako ng aeroplano, Cebu Pacific, ang pag mag-landing kasi tsaka mag-take off tayo sa Davao, dalawa kasi ang papuntang depende sa headwind, pa north headwind and south headwind. So shout out kaya Baybini, ikaw talaga may pakanan yan. So sa'yo ko natutunan yung mga headwind na yan. So pwedeng pa-landing and pa-take off, pwedeng bound papuntang Davao del Norte, and minsan naman ay papuntang Toril, mga Sirawan area, mga Santa Cruz, Davao del Sur. So yun, bali ito Davao del Norte featuring, ayan, bali kuha ho natin to kapag nung ako umuwi ng Davao, sumakay tayo ng aeroplano. So bali ang palanding ho nito is sa may Panabo, tapos Tibungko, mga ganun, Lanang, Saasa or Sambal, Saasa, ganun, tapos yun airport. So this time bali magagamit ko tong footage na to, kumbaga napapanahon ho siya kasi yun nga binaha itong karakhan ng Davao Region, Region 11. So yun na pinaka-affected area is yung some part of Davao City, pero ang Davao City is doon lang naman talaga sa mga low-lying areas or mga catch basin or mga low-lying areas, yung mga Tigato, Jid Valley. Pero hindi ba siya tayo makafocus doon kasi ang pinaka-issue talaga dito is yung binaha ay ang Davao del Norte tsaka Davao, ibang parte ng Davao de Oro. So Davao del Norte, sa mga hindi nakakaalam, so syempre may mga subscribers ho tayo dyan na galing sa Luzon, Visayas, and Visayas pa rin, na hindi pa nakapuntang Davao Region. So maaari hong hindi nyo po masyadong familiar ang Davao Region. So ito na lang, kumbaga parang patrivia na lang ho to sa inyo, Bali Davao Region or Region 11 consists of 5 provinces. So yun po yung Davao Occidental, which is siya yung parang nagsisit as boundary sa Soc-Sargen. Yun yung mga Glan, Sarangani, mga Jinsan. Tapos ang Davao del Sur naman is yung mga Digo City. Sila naman yung nagsisit as boundary sa may North Cotabato. Yun yung mga makilala and Kidapawan area. So tapos syempre Davao City naman is bilong siya, geographically bilong siya sa Davao del Sur province. Pero syempre it's used na siya component, siya ay highly urbanized city, so independent city siya, hindi na siya kasama sa probinsya. Ngayon ang sunod naman sa Davao del Sur, yan nga, kumbaga si Davao City siya yung nagsiset as boundary ni Davao del Sur and Davao del Norte. So si Davao del Norte ay magkatabi naman siya, ang kanya naman pinaka-boundary sa Davao del Sur, which is Davao City, ay ang Panabo City. Tapos next kay Panabo City is Carmen City. Tapos hindi pala Carmen City. Carmen is first class income municipality lamang siya, Tapos next kay Carmen ay papuntang northern or central part of Davao del Norte is yun na yun ng Carmen, Duhali, Braulio Duhali. Yan na yun na low-lying areas. Braulio Duhali is mga Ilonggo, mga Hiligaynon, mga Karaya, mga Ilocano ang mga naninirahan dyan. Alam nyo ba mga Hagala, ito trivia lang to, alam nyo ba itong nakikita ho natin dito sa aking video na to ay mga taong nakatira dyan, halos lahat ay mga Ilonggo and mga Ilocano, pero syempre mas marami talaga dyan mga Ilonggo. Kaya yun na nga, as I've said, ang mga Cebuano and Ilonggo is sila talaga yung may pinakamalaking role, na ginampanan dito sa Mindanao. Kasi if it wasn't for Ilonggo and Cebuano, Davao region would hindi ganito ang Davao ngayon, kung hindi dahil sa Cebuano and Ilonggo. So Cebuano for commercial and
for ano naman no, Ilonggo naman for agriculture. So hindi natin na talaga pwedeng sabihin na agriculture lang or business lang talaga, commercial, kasi parehas talaga na napaka-importante no. Anin mo yung napaka yaman no ng iyong business sector kung wala ka rin namang mabibiling mga murang mga pagkain, gulay at kung ano pa, mga basics necessity talaga yan, pinaka basic. So yun, thank you for Ilonggos and Cebuanos. So yan, nakita to ninyo is mga palayan ho yan, mga farmland ng ano ng saging no. Tapos meron nga pala nagsabi diyan na ang ano daw, ang Davao daw flooded prone vast land of Davao will significantly drop its property value. Well, siguro kung paglalagyan ho natin siya ng mga housing developments and mga condominium, siguro mababa siya when it comes to mga housing nga no, kung gagawin siyang subdivision, kasi hindi talaga to para sa akin intended for subdivisions itong vast area no of Davao del Norte, kasi low lying area ho ito no. Kumbaga ano siya, yan ang malapit sa dagat no, tapos ano siya, flat terrain no, kung si ano pa si Sir Gregorio Cove nung Cebu, flat terrain no. Oo nga pala, ito nakita ho natin ay ito ho pala yung tulay no na nagdurugtong sa Carmen, at ang sa kabila naman ay Tagum City. At itong tulay na nakabilog ay yan ho yung one way lang ho yan ha, from Carmen to Davao del Norte. Tapos yung kabila naman yung maliit ay ang from Tagum City to Carmen. At yan pong mga area dyan, gilid ng mga ilog na yan, yun po yung talagang binaha. Actually, itong ilog talaga yan na napakalaki, dyan po talaga nagmula ang ano, nag-wash out no, ang tubig. Siyempre galing sa napakalakas na ulan ang bumuhos no sa Davao region, kaya syempre papunta naman, alam naman talaga natin, water always finds its level. So talagang lahat yun ay pupunta talaga sila sa mga dagat no, papunta sila sa pinaka open sea. So syempre ang magiging daan ho nila syempre yung mga tulay, di ba? Kung ang mga tao ay dumadaan sa mga highways, kalsada, ang tubig naman is sa mga ilog. So ang ilog na yan, kahit pa napakalaki na yan, ay hindi pa rin dyan sapat para i-cater niya ang napakadaming tubig ulan no na binuhos mula sa kalangitan. Kaya yun lang, bali naipakita ko sa inyo kita paano yung ano, mayroon tayong insight ba no kung gaano nga ba kalapad itong Davao del Norte na nasalanta ng pagbaha nitong buwan ng Enero tsaka nitong first day, second day of February. So yan no, ano to no, mga palayan, mga fish ponds, malapit na yan sila sa dagat. Diba? Ganyan ka laki ang mga ilog dito sa area ng Davao del Norte. So sana ay meron kayong kahit paano insights kung gaano nga ba ka massive ang area no, or pinaka ano, gaano ka vast yung land area ng Davao del Norte na binaha. So what more kung isasali pa natin dyan yung Davao Oriental and Davao de Oro, na kung saan hindi na rin natin makikita sa aerial view via Cebu Pacific no, eroplano, kasi nga hindi ganoon ka magical yung ano natin, ka powerful, ka high end yung ating camera, kasi Android lang ho yung gamit ho natin. Pero anyway, yun na yun, basta nakapag-serve ako kahit paano ng konting insight ho sa inyo, lalo na sa mga kasubscribe pa lang or sa mga taga Luzon, Visayas na hindi pa nakapunta ng Davao region. So ganyan po kalaki ang area ng Davao del Norte na binaha. Okay, so balikan na ho natin sa compilation ng mga nakolekta ho natin mga video na nasa Facebook, kuha ng kumbaga entry ng lahat ng mga residente sa lugar kung saan nakaranas sila ng pagbaha. Okay, so sana meron kayo natutunan. Basta ito ha, ulitin ko, ang Davao del Norte, Davao de Oro, basta Davao region, mostly Cebu and Ilonggo talaga ang mga may pakana sa lugar na to. Bakit ito ganito ka pag-receive?